Higit sa pagsawata sa mga POGO workers sa bansa ang pinoproblema ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang ilang nagtatrabaho kasi sa POGO may mga inabandonang sanggol. At yan po ang tinutukan ni Marisol Abduraman, exclusive. Libo-libo ng Chinese POGO workers at iba pang dayuhan ang nakulong at napadeport sa magkakahiwalay na raid laban sa mga POGO sa bansa nitong mga nakalipas na buwan. Pero matapos nito, lumabas ang isang hindi raw inaasahang problema ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Yan ay ang mga batang katulad ng mga ito na inabandona ng mga magulang na nagtrabaho sa POGO. Hindi ordinaryong problema ito kasi hindi namin ina-expect na may ganito eh. Ang alam lang namin manguhuli lang kami ng mga POGO workers eh. Yung pala may mga iniwan din palang problema ito mga to. Okay. Kabilang dyan ay isang taong gulang na anak ni Maya, hindi niya tunay na pangalan. Ang partner niyang isang Chinese POGO worker, kasama sa mga ipapadeport sa China anumang araw. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging mangyayari po talaga sa amin ng anak ko. Since wala po akong trabaho, and sa kanya po talaga kami naasa. Ganyan din ang sitwasyon ni Ika, hindi rin niya tunay na pangalan, na may isang taong gulang din na anak sa isa ring Chinese national. Alam ni na Maya at Ika na oras na ma-deport, posibleng hindi na makita pang muli ng kanilang mga anak ang kanilang mga ama. Kaya panawagan nila sa gobyerno. Yung may anak po na baka sakali pwede nilang i-consider po na palayain na lang po yung mga asawa namin. Di ko rin po alam kung ano po talaga yung mangyayari sa kanya pagdating niya ng China. Sana bigyan pa kami ng chance, lalo na po yung may mga anak. Pugod sa mga anak ni Maya at Ika, nasa pangangalaga rin ng PAOK ang 2 taong gulang na anak naman ng Vietnamese na ina at Chinese na ama. Lumalabas na yung bata stateless dahil wala siyang maghihintay pa siya ng siguro 18 years old para makapamili siya kung anong nationality ang kukunin niya. Sa PAOK, umaasa ang mga inabandonang bata simula nang makulong ang kanilang mga ama at magulang. Nakakalungkot kasi ang hinihingi sa amin nito is tulungan sila kasi nga since napadeport na yung mga tatay nito, so wala silang panggastos, wala silang panggatas. Minsan nga pag nagkakasakit yung mga bata, sa amin din lumalapit para padala sa ospital. Sa ngayon, merong 15 baby na anak ng mga POGO worker ang sinusuportahan ng PAOK. Nakikipag-ugnayan na raw sila sa DSWD para sa karampatang tulong. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. Isinulong ng China sa United Nations ang lubusang pag-angkin sa Baho de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Pero ang sabi ng isang eksperto, wala yang epekto sa lehitimong legal interest at posisyon ng Pilipinas sa mayamang karagatan sa Bahura. Nakatutok si Chino Gaston. Ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc ang hugis at sulok na coral reef formation sa West Philippine Sea. Nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pero kontrolado ito ngayon ng China. Noong isang buwan, idineklara ng China na ang mayamang karagatan sa palibot ng Baho de Masinloc ay bahagi ng kanilang territorial sea. At kahapon, isinulong ito ng China sa United Nations. Isinumite ng Chinese government ang kanilang statement on the baselines of the territorial sea. Kasama nito ang isang chart na nagpapakitang ang Huangyan daw, ang tawag ng China sa Baho de Masinloc, ay bahagi ng kanilang territorial waters ayon sa ulat ng Chinese news agency na Xinhua. Sa ilalim kasi ng Article 84 ng UNCLOS, obligado ang isang bansa na i-publish ang mga chart na magpapakita ng hangganan o limits ng kanilang continental shelf. Sa nauna ng pahayag, tinawag ng National Maritime Council ng Pilipinas na paglabag sa matagal ng kinikilalang soberenya ng Pilipinas sa Baho de Masinloc ang mga ginagawa ng China. Ayon sa NMC, ang pagdeklara ng China na pasok sa kanilang territorial baseline sa Baho de Masinloc ay pagpapatuloy lang daw ng iligal na pagsakop ng China sa Bahura noong 2012. Para kay Professor J. Batong Bakal, Director ng University of the Philippines Diliman Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, walang epekto ang ginawang pag-deposit ng China sa ating lehitimong legal interest at posisyon ng Pilipinas sa Baho de Masinloc, maging sa mga maritime jurisdictions in the West Philippine Sea. Sa ilalim daw kasi ng Article 134 ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, hindi naapektuhan ng anumang filing ng chart o pagdeklara ng teritoryo sa karagatan ang mga karapatan na ipinagkaloob sa coastal states sa ilalim ng UNCLOS.
Sa ilalim ng Article 76, ang Pilipinas ang coastal state na may karapatan sa continental shelf kung saan matatagpuan ang Baho de Masinloc. Samantala, mag-iisang linggo nang nawawala ang 4 na mangingisdang galing sa Baho de Masinloc na naglayag noong November 27 sakay ng service boat. Kwento ng kapitan ng barkong FB Rheincris na si Renato Celistra. Hinarang at ginitgit sila ng Chinese Coast Guard 3305 habang nasa Baho de Masinloc. Patuloy na nananawagan ng pamilya ng mga nawawala. Mas maganda po na kasi nang tutulong na kasi po dito kami, hindi na rin po namin alam kung saan kami tatawag, sa hingi ng tulong or ano. Hindi po alam eh. Para sa GMA Integrated News, Shino Gaston nakatutok, 24 oras. Naudlot ang arraignment ngayong araw ng aktres na si Neri Naig Miranda. Ang isa pang nadadawit na aktres na si Rufa May Quinto, igiliit na biktima lamang din siya. Nakatutok si Oscar Oida. Hindi natuloy ang dapat sanay arraignment kanina ng aktres na si Neri Naig Miranda para sa kinakaharap na kasong syndicated estafa. Ayon sa Branch 112 ng Pasay RTC, hinihintay pa kasi ang komento ng piskalya kaugnay ng inihaing motion to quash ng kampo ni Naig. Sa ngayon, nakakonfine pa rin ang aktres sa isang di tinukoy na ospital para sa kanyang medical evaluation. Pero nakatakda siyang ibalik sa Pasay City Jail Female Dormitory bukas. Dawit ang aktres sa legal na usapin kaugnay ng inendorso niyang skincare clinic na Dermacare matapos umunong tumalbog ang mga inisyong tseke ng kumpanya sa mga investors nito. Sa ngayon, pinaghahanap pa rin ang may-ari umano ng clinic na isang Chanda Atienza. Ayon sa Southern Police District, sa ngayon, ang arrest warrant lang na hawak nila ay yung warrant na na-serve na nila. Tayo naman sa PNP, wala tayong pinipili. For as long as may warrant of arrest, tuhurin natin yan. Pero sa dumanon yung sa iba, wala pa kayong natatanggap? Wala pa kaming info, wala pa. May kaso ring nakasampa laban sa Dermacare na paglabag sa Securities Regulation Code na pagbebenta ng securities kahit walang lisensya. Dawit din dito ang aktres na si Rufa May Quinto. Kanina, naglabas na ang aktres ng official public statement sa pamamagitan ng kanyang abogado. Anya, wala siyang kinalaman sa anumang maanumalyang aktibidad at pinabubulaanan din niya ang mga akusasyon. Giit niya, biktima lang din siya. Bagamat nalulungkot, nananatili daw siyang matatag at nagtitiwala na ang katotohanan pa rin ang mananaig kalaunan. Makikipagtulungan umano ang aktres sa mga otoridad at haharapin ang issue sa tamang legal na paraan. Unfair lang talaga na she was not given the opportunity man lang ma-encounter for makapag-defend ng sarili niya sa fiscal level. Kasi bigla na lang pong may dumating na ganito na meron ng information and resolution na nasa korte na. In fact, actually, meron na akong hawak na copy ng contract ng Dermacare sa kanya. And yung client ko po actually, kung tutusin, siya po talaga isa din siya sa naging biktima nito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nakatanggap kami ng ulat mula sa isang grupo ng doktor mula Pangasinan. Nababahala sila sa parami na kaso ng mga nasasakuga ng isang improvised na maputok na kung tawagin, boga. Paano nga ba maiwasang madali nito lalo't kayong papalapit na ang bagong taon? May libangan ng ilan nating mga kababayan na gumagawa ngayon ng ingay. Gawa lang ito sa recycled materials. At kapag ito'y sinindihan, ito'y sumasabog na parang kanyon. Ang tawag nila rito, boga o boga-boga. Mukha mang nakakaaliw, ito'y lubharaw delikado. Merong mga bogang nagpo-produce din ng apoy. Itong apoy na to ay nagkukos ng injuries. Maaring mag-cause ito ng pagkasunog ng pilik mata, ng kilay. Minsan ay panlalabo ng mata. Worst case scenario is mabubulag yung mga pasyenteng nasa bugan. Kaya ang Department of Ophthalmology ng Region 1 Medical Center sa Dagupan City, Pangasinan, maalarma. Dito rin kasi mga nakaraang linggo, parami ng paramiyak na nilang mga pasyenteng nadadali nito. Marami na pong mga cases ang nakikita namin dito sa
Isa sa kanila naging pasyente, ang anak ni Bridget, hindi niya tunay na pangalan. Sinabi niya po kay papa niya na nakuha po yung mukha niya, tapos tinakpan niya yung mukha ng kamay niya, kaya kami nag-alala doon. Sakaling maharap sa parehong sitwasyon, ano nga ba dapat gawin? Kuya Kim, ba't sumasabog na parang kanyon ang mga boga? Kuya Kim, ano na? Kaya sumasabog ang mga boga na para bang kanyon ay dahil yan sa lakas ng air pressure sa loob nito. Kapag tayo ay gumamit ng denatured alcohol, mabilis ang rate of evaporation nito. Ito ay nagpo-cause ng pagdami ng gases sa loob ng confined container. Kapag ito ay na-trigger ng ignition, maaari itong sumabog. Sakali namang may nakilala kayong nasabugan nito, ang payo ni Doc. Yung mga pasyenteng naputukan ng boga, lalong-lalo na sa mata, ay kailangan pong dalhin kaagad sa pinakamalapit na ospital ang mga pasyente. Huwag na rin pong i-attempt na hugasan ng kung ano-anong likido ang mata ng mga pasyente. Huwag din pong maglagay ng kung ano-anong mga gamot. Mainam po na tatakpan natin ng malinis na tela ang mata ng pasyente at huwag didiinan yung apektadong mata. Pag may nakitang parang nakatusok doon sa mga mata, ay huwag pong i-attempt na tanggalin yung mga foreign body na ito. Dahil ito ay mag-cause pa ng harm. Kailangan na ho nating itigil itong paggamit ng boga. Ito ay pinagbabawal po ng batas natin. Meron tayong Ligtas Christmas, Iwas Paputok, wherein magkakaroon tayo ng advocacy para umiwas sila sa paggamit ng mga pinagbabawal na paputok. Ngayong magbabagong taon, paano ba tayo makakaiwas sa peligro na dala ng pinagbabawal na boga? Nakasanayan na nating salubungin ang bagong taon na masaya at maingay sa paniniwalang na itataboy ng ingay na ito ang malas at masamang espiritu. Para ligtas nating maipagdiwang ang New Year, kung maaari, huwag na tayo gumamit ng paputok. Lalong-lalo na yung mga delikado at pinagbabawal gaya ng boga. Sa halip, gumamit na lang ng ibang pampaingay gaya ng tambol at trotot. Pagpatugtog sa inyong speaker, pwede ring manood na lang sa mga inoorganisang fireworks display sa inyong komunidad. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Strong years and more to go para kay Egan Arnold Clavio na nag-renew ng kanyang kontrata sa GMA Network. Ang kanyang patuloy na loyalty sa network in time sa Silver Anniversary Special ng longest-running morning show sa bansa. Makichika kay Nelson Canlas. Ito ang Unang Hirit! Unang naghahatid ng balita sa umaga, naging saksi rin sa napapanahong ganap sa mundo hanggang hating gabi. Sama-sama tayong magiging saksi! Sama na naman mga igan! Bilang alisto. Ilang baggaan sa highway, huli sa kamera. Ngayong gabi, sa emergency. Sa iba't ibang emergency. Kamusta mga igan? Ako naman Arnold Clavio. At ito, ang emergency. Game na game ring makipagkulitan ang ating kapuso't kaibigan na si Egan Arnold Clavio. Ang kanyang pagiging loyal kapuso ng 35 years, magpapatuloy pa sa kanyang pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Extra special ang celebration dahil ang contract signing ginawa sa mismong set ng Unang Hirit na nagse-celebrate ng kanilang 25th anniversary. Ang loyalty is priceless. Kahit idoble pa yung sweldo, triple, ganyan. Pag ginawa mo yun, pansarili. Siyempre, iisipin mo yung sino ba kasama mo nung nagsisimula ka. Dumating sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto R. Duwavic Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, at GMA Public Affairs Vice President Arlene Carnay. Sumaksi rin sa paglagda sina Senior Vice President and Head for GMA Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Radio Operations Glenn Aliona, at iba pang GMA officers. Siyempre sa pagkakataon na may renewal, isang kasamahan na 35 years na, it tells a lot about friendship, about loyalty, unity, harmony, and yung mga katangian ba ni Arnold na kinahahangaan nating lahat. So, pagkakataon din para sa pasalamatan siya at patuloy niyang
binibigyang inspirasyon tayong lahat. Binati rin si Arnold ni GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. Si Arnold, o mas kilala natin bilang Igan, ay tunay na kaibigan ng bayan. Natutuwa ako at muli kang nakabalik sa amin, Igan, matapos ang mga hamon sa iyong kalusugan. Mula sa akin at sa buong GMA Network, ikinararangal namin na nanatili kang isang kapuso. Congratulations, Igan. Malaking hamon man sa personal na buhay at career ni Arnold ang kanyang pagkakasakit ngayong taon. Nagpapasalamat siya sa itinuturing niyang bagong buhay na ibinigay ng Diyos. Noong time na yon, detached na ako sa maiiwan. Sabi ko nga sa misis ko, mag-ready ka na. Kasi hindi niya alam, ginugel ko eh. Hemorrhagic stroke. Nung ginugel ko, nakalagay doon, 2 days to live. Realization, binigyan ka ng chance to stay here. Bibiguin mo ba siya? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Arestado sa Taguig City ang isang dating miyembro ng Philippine Marines matapos magwala at manutok pa ng baril sa isang motorista. Ang suspect nairita raw sa pagbusina ng motoristang humarang sa kanya. Nakatutok si Rafi Tima. Galit na galit at nagwawala ang isang lalaki gabi ng December 1 sa Colonel Bravo Street, Barangay Central Signal sa Taguig City. Sa video, makikita ang pagtutok ng baril ng lalaki sa may hawak ng cellphone na halatang ikinagulat nito. Ang kasama ng naka-orange na lalaki, pilit umaawat at sa isang punto, naasigawan pa ng may hawak ng baril. Kahit naawat na, bumuelta pa ang suspect. Maging ang kasama ng suspect tila nanuya pa sa mga nakaaway. Ang may hawak ng baril, agad namang naaresto ng Taguig Police sa follow-up operation at kinilalang isang retiradong miyembro ng Philippine Marines. Nakuha sa kanya ang isang kalibre 45 baril na may 7 bala. Base sa inisyal na investigasyon, away umano sa kalsada ang ugat ng insidente matapos maharangan ng suspect ang sasakyan ng biktima. Nairita raw ito sa walang tigil na pagbusina ng biktima na nauwi sa sigawan hanggang sa manutok na ang suspect. Yung kanyang yung baril at ito ay chine-check natin kung whether it is still licensed or not, but alam ko nakapag-file na yung ating Taguig City Police Station ng kaso for grave threats and illegal possession. So definitely hindi licensed yung baril nito. Nakakulong ngayon ang suspect sa Taguig Police Station. Tumanggi na siyang magsalita ng makapanayam ng GMA Integrated News. Sir, no comment po ako dyan, sir. No comment po ako. Hindi po ako magsasalita sa court na lang po, sa court na lang po ako magkakuan po. Tumanggi rin siyang magbigay ng komento tungkol sa nakumpiskang baril na nakarehistro mano sa ibang tao. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Buhay na ang diwa ng Pasko sa ilang lalawigan sa bansa. Sa San Juan City, pinailawan na rin ang Christmas tree na bida ang kulturang Pinoy. Yan ang tinutukan live ni Maris Umali. Maris? May binalot na liwanag, kulay at himig Pasko ang bahaging ito ng San Juan City sa pag-iilaw nila ngayong gabi ng kanilang giant Christmas tree na sinundan pa na magarbo ang fireworks display. 3, 2, 1! Sentro ng atensyon ngayong gabi ang 35 talampakang giant Christmas tree na pinailawan rito sa lungsod ng San Juan bilang hudyat ng pagsisimula ng Kapaskuhan. Filipiniana ang tema ngayong taon bilang pagpapahalaga sa kulturang Pinoy. Kaya ang Christmas tree gawa sa kawayan, abaka at iba pa. Bukod sa giant Christmas tree, mayroon ding mga miniature Christmas tree na gawa sa luma o patapon ng barong Tagalog, likha ng mga persons deprived of liberty ng San Juan para makatulong sa kanilang pagbangon. Ibebenta rin daw ang mga ito sa Christmas Bazaar dito. Nagkaroon din ng magarbong fireworks display na lalong nagpasaya sa mga San Juanenyo.
Pero hindi lang liwanag at kulay ang bumalot sa paligid dahil inilunsad na rin ang barangay at school singing competition na mas bumuhay sa gabi. One-stop shop ngang maituturing ang Christmas display rito sa open parking area sa tapat ng City Hall dahil kung magutom, may pagkain. At kung wala pang panregalo ngayong Pasko, pwede ring mamili rito sa Christmas Bazaar sa San Juan. Buhay na rin ang diwa ng Pasko sa Corimao, Ilocos Norte. Ang display na bilhin matatagpuan sa ikalawang palapag ng munisipyo. Nakabihis na rin ang makukulay na Christmas balls ang mga puno na nakapalibot sa giant Christmas tree. Bukod sa diwa ng pagbibigayan, mensahe ng pagkakaisa ang ibinibida ng Christmas tree sa Cervantes, Ilocos Sur. Gawa ang 40-foot tree sa recycled materials at mga pininturahang kahoy. Nagliwanag naman ang plaza ng Iligan City ng pailawan ng giant Christmas tree. Sana hindi pa huli ang lahat. Wala na! Ano? Mel, sa mga pupunta rito sa Christmas Bazaar dito sa San Juan City, asahan din daw po ng mga bibisita ang iba't ibang mga pagtatanghal gaya ng acoustic performances at open mic night. At syempre, bukas po ang Christmas Bazaar dito sa San Juan City. Araw-araw mula alas 4 hanggang alas 11 ng gabi hanggang January 1, 2025. Mel? Maraming salamat sa iyo, Marie Zumali. At yan ang mga balita ngayong Martes. Mga kapuso, 22 days na lang. Pasko na. Ako po, si Mel Tiangco. Ako naman po, si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ito ang Pasko ng